Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko. Sa mga Panginoon Diyos, sa inyo mga kapatid, naluwa akong nagkasala sa isip, sa diwa, sa salita. Sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaig ng mga kahilingan. Ang kagandahan loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanan ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming mapangtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo Kaya diringgin? siguro po nagmadali, na-late na po. Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan?
Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito malilipan. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag mo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong publihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at pagbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirap. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso, doon ay sinuko ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong matayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa mananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap namin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoong iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man ang butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matalim sa dagat, at tatalima ito sa inyo." Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, "Halika't nang makakain ka na"? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, "Ipaghanda mo nga ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, magkakain ko." Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, "Kami ay mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Pakibati ang katabi mo, pakisabi sa kanya, "Sumampalataya ka." Sa kabila naman, pakisabi, "Manalig ka." Sa likod, pakibati, pakisabi sa kanya, "Maniwala ka." Sumampalataya, manalig, maniwala. Yan ang itinuturo sa atin ng mga pagbasa ngayong linggong ito. Sa Ebanghelyo, sa verse 5, ang dasal ng mga apostol sa Panginoong Hesus ay, "Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig." Paano nga ba tayo sasampalataya, mananalig at maniniwala sa Diyos? Hindi ko po alam kung mababasa ninyo, maliit, no? Pero ano po yung nakasulat? Nakalagay po dito, "Sumampalataya." Pansinin po ninyo yung mga salitang nakasulat sa kulay pula. Nakalagay po dyan ay sumampa. Lataya. Sumampa. Ang tunay na sumasampalataya sa Diyos ay sumasampa at umiibabaw. Father, saan? Sa first reading, sa aklat ng propeta Habakkuk, ang sabi doon, parang hindi sumasagot ang Diyos, namamayani ang kasamaan, ang kahirapan, pagkawasak, karahasan, hidwaan at pagtatalo. Nariyan yan. Ngunit sa dulo ng pagbasa, verse 4, nasabi doon, "Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan." Sa tunay na sumasampalataya, siya ay sasampa, iibabaw sa lahat ng problema sa buhay, sa kahirapan, sa kasamaan. Ang tunay na sumasampalataya sa Diyos, hindi nagpapaapekto, hindi nagpapatalo sa problema, sumasampa, umiibabaw. Kaya nga, ang tunay na sumasampalataya sa Diyos, marunong magsabi ng kahit na. Pakiulit nyo nga po, kahit na. Kahit na nahihirapan, kakapit pa rin sa Diyos. Kahit na nasasaktan, magsisilbi pa rin sa Diyos. Kahit na nahihirapan, kahit na nagdurusa, patuloy pa rin magdarasal at hindi bibitiw sa Diyos. Napansin ba ninyo? Sumasampa, umiibabaw, hindi nagpapatalo sa problema. Problema lang yan. Meron akong Diyos na aking kakampi. Amen? Ang tunay na sumasampalataya ay sumasampa,
hindi nagpapaapekto sa problema dahil alam niya meron siyang Diyos na makakapitan. Ikalawa, sulat po dito, manalig. Makisabi mo sa katabi mo ulit, manalig ka. Paano nga ba tayo tunay na makapapanalig sa Diyos? Tanong kapatid, saan ba nakasalig? Saan ba nakasandig? Kanino ba nakabatay ang buhay mo? Kanino ka ba nananalig? Yun po yung ibig sabihin ng Tagalog na salita. Kasi yung iba, yung buhay nila, nakadepende at nakabatay sa sinasabi ng hula ng baraha. Pupunta pa yan sa Quiapo. Hulaan mo nga ako. Pero pagkapahula, magsisip ba? Yung iba, nakadepende sa sinasabi ng mga inchik sa feng shui. Yung kaya naglalagay ng mga pusa, naglalagay ng mga palaka. Yung iba, nagsusuot ng mga anting-anting. Parang doon nakasalalay ang kanilang buhay. Mag-ingat nga po pala kayo. Baka may nagbibigay sa inyo yung kulay asul na parang mata. Ang tawag po doon ay devil's eye. Sabi po nila ay proteksyon. Paano ka iingatan ng diablo? Demonyo yun. Mata ng diablo, mata ng demonyo, evil eye, iingatan kang proteksyonan. Mga kapatid, ang tunay na nananalig sa Panginoong Diyos, no, ay nakabatay sa kung ano ang kanyang tinuturo. Yan ang narinig natin, no, sa ikalawang pagbasa, first letter of Paul to Timothy. Ano ang sabi doon? Verse 13, gawin mong batayan ang mga aral na itinuturo ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Ang tunay na nananalig sa Panginoong Diyos ay nakabatay ang kanyang buhay, nakasandig ang kanyang buhay, nakasalig ang kanyang buhay sa aral ng Diyos. Sumasampa, umiibabaw sa problema, di nagpapatalo sa pagsubok. Nananalig, nakabatay, nakasandig ang buhay sa Panginoong Diyos. Ikatlo, pakisabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Doon po sa dulo ng salitang maniwala, yung huli pong 4 na letra, pag tinanggal natin yung mani, ano matitira? Wala. Ang tunay na naniniwala sa Diyos ay may kababaang loob na umaamin na kung wala ang Diyos, wala rin ako. Lord, without you, I can do nothing. Hindi nakarely sa sariling lakas. Matalino ako, magaling ako. Kaya marami ako naabot sa buhay. Nag-aral ako sa magandang eskwelahan. Nagtatrabaho ako sa gobyerno. Ninakawan ko ang pondo ng bayan. Kaya ko yan. Malakas ako. Hindi. Ang tunay na naniniwala sa Diyos ay alam niyang wala naman talaga siya. Hindi niya kaya nang wala ang Diyos. Hindi niya kaya kapag walang grasya at tulong ang Diyos. Yun ang narinig natin naman sa Ebanghelyo. Luke chapter 17. Verse 10, ano ang sabi doon? Kapag nagawa na ninyong minaguutos sa inyo, sabihin ninyo, kami ay mga aliping walang kabuluhan. Sa harap ng Diyos, wala lang tayo. Sa misang ito, ipagdasal natin mamaya pag tinanggap na natin ang banal na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpasok niya sa ating mga bibig, siya'y dumiretso sa ating mga puso at dagdagan niya ang ating pagsampalataya sa Kanya, ang ating pananalig sa Kanya, at ang ating paniniwala sa Kanya. Huwag magpatalo sa problema. Umibabaw ka, sumampa ka, sumampalataya ka. Huwag mong ibatay ang buhay mo sa feng shui,
sa pamahiin, sa anting-anting at manghuhula. Ibatay mo, isalig mo ang buhay mo sa Panginoong Diyos. At higit sa lahat, huwag lumaki ang ating ulo. Aminin natin sa ating mga sarili, kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Sumampalataya, manalig, maniwala sa Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat, dasalin natin ang ating pananampalataya. Sabay-sabay tayo malakas, sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa batay inilig, nanaaw sa kinaroroonan ng mga imam, ng may araw na buhay ng kami, umakyat sa langit, nalululong sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at umupo sa nakabuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, Sa Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Sa bawat kahilingan ninyong isasagot ng malakas, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, kasama sina Papa Leon, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawa namin tahaking ng magkakaagapay ang pagtataguyod ng iyong paghahanap. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. para sa lahat ng lingkod bayan. Tulungan mo silang maging tapat sa iyo sa kanilang mga tungkulin ginagampanan. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. para sa aming natitipon ngayon. Gabayan mo kami sa aming mga pipiliin at pagpapasya ngayong linggo. Makayanan nawa namin ang mga suliranin at paghihirap na kakaharapin. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. para sa mga mahal naming namayapa. Yakapin mo silang muli sa iyong piling. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. sa ilang sandali na katahimikan. Itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagdasal din natin ang ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol sa Cebu. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. upang sa ating mga tahanan, kapitbahayan, pamayanan, lugar ng ating pinagtatrabahuhan, sa ating mga eskwelahan at sa ating mga simbahan at parokya, patuloy nating pandirihan at kamuhian ang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, palaguin at gawing ganap ang aming pananalig sa iyo. Kami nawa ay laging sumampalataya sa iyo. Kami ay laging manalig at maniwala sa iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang ganun. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganamin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksi ay nagbabalik ngayon sa iyong pagdiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay pagpupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang mga bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, at walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming pagsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Isa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang pabiyak ng puso, kay Isa ng mga apostol, ni Santo Domingo de Guzman na aming patron, Santa Faustina Kowalska at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ahayag natin ang lakas loob.
namin kami alyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng mapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan niya ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ang gagawin na.
sa pagsasalo namin sa pagkain at inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Panawagan sa kasal. John Paul G. Miranda at Marian C. Lee. Ikakasal sa ika-22 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, sa Santo Domingo, Quezon City. John Francis C. and Antoinette Isabel Pangilinan. Ikakasal sa ika-12 ng Disyembre, taong kasalukuyan, sa St. Benedict, Imus, Cavite. Jezreel Ray D. Condelilia and Chita E. Nepomuceno. Ikakasal sa ika-3 ng Disyembre, taong kasalukuyan, sa Immaculate Conception Basilica, Intramuros, Manila. John Josrick G. Hugo and Ruby Jane M. Dadis. Ikakasal sa ika-4 ng Disyembre, taong kasalukuyan, sa Our Lady of Mount Carmel, New Manila, Quezon City. Amsley Esplago and Justine Capate. Ikakasal sa ika-29 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, sa National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Kung mayroong hahadlang o may katanungan sa mga nabanggit na ikakasal, ay makipag-ugnayan lang po sa opisina ng parokya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo. Iyupo ninyo inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama namin mapagpala, ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan, Amen. at pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayo laging sumampalataya, manalig at maniwala sa Diyos. Salamat sa Diyos.